Church, so tulad ng tanong ni Sister Camille kanina, handa na ba kayo? So lahat narinig ko, no, handa na, at sinabi pa dun sa katabi. So ngayon, napakamahalagang araw na tayo muling nagkasama, no, dahil salamat sa Lord, dahil ang araw na ito sabay-sabay tayo magbubulay ng kanyang salita. So bago tayo mag-proceed, nais kong tanungin ang bawat isa na, kamusta ang ating daily devotion sa Panginoon? So ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay araw-araw, no, na meron tayong personal encounter sa Panginoon. Kasi naniniwala tayong mga Kristiyano na ang salita ng Diyos ay ang ating spiritual food. Amen po ba? At kung tayo ay tunay na Kristiyano, hindi naman pwedeng once a week lang tayo kakain, di ba? So, hindi dapat Sunday goer, Sunday consumer lang tayo ng salita ng Panginoon. But, every day, we encounter God, no, through His Word, sa kanyang pag-aaral ng kanyang mga salita. Through prayer, doon natin nakakausap ang Panginoon. So, ito na nga, salamat sa Lord, dahil ngayong araw na ito, sabay-sabay tayo magde-devotion. So, ang titulo ng ating devotion for today is The Importance of Knowing the End Time. So, syempre related ito sa ating series. So, umpisahan na natin, no, wag na natin patagalin pa. Meron tayong tatlong tatalakayin ngayon. So, ito ay sum lang sa mga importance. Bakit natin kailangan malaman ang importansya ng end times? So, number 1, to give us encouragement. So, amen po ba? Sabihin nga natin sa katabi natin, encouragement. Okay, sige, encouragement. Sige, magbasa na tayo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Verse 18, therefore, encourage one another with this word. So, salamat sa salita ng Panginoon. No? So, nabasa natin, no, na sa verse 17, sabi, will be caught up together. So, sino yung familiar na dito sa rapture? Wala. So, ulitin ko, sino na dito ang familiar sa rapture? Amen. Amen. So, tayong mga Kristiyano, no, we believe na tayo ay kasama sa ira-rapture. We will meet the Lord in the air, gaya ng ating nabasa. So, bakit nga ba ito sinasabi ni Apostle Paul sa mga kapatid natin sa Thessalonica, no? Sabi niya sa verse 18, therefore encourage one another with these words. So, tayo mga Kristiyano, mahalaga po na nalalaman natin ito. Sabi nga, di ba ni Apostle Paul na, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. So, mga Kristiyano, may living hope tayo, di ba? Sino ang living hope natin? Si Jesus Christ. So, meron tayong inaasahan na tayo ay hahanguin ng Panginoon sa mundong ito. Through rapture, imimit natin ang Lord at hindi na natin mararanasan pa yung puot ng Diyos. Dahil tayong tunay na mga naniniwala sa Diyos, ay kukunin na niya, aagawin na niya dito sa mundong ito para hindi na natin maranasan yun. So, sige. Nais kong linawin, no, ano ba ang rapture? So dito sa Greek word harpazo, translated as caught up. So gaya nung nabasa natin. Harpazo means to strip, spoil, snatch, to seize upon, force, or to rob. So, ito, no, kung wala lang akong picture So, yung rapture yung talagang mabilis na parang biglang mawawala na lang. So, kahit ngayon, during ating service sa Panginoon, no, kung ngayon magkaroon talaga ng rapture, no, bigla na lang mawawala. So, kung familiar kayo na may moving ganon. So, totoo po yun. Sa tayong mga Kristiyano,
panghawakan natin yon. Meron tayong pag-asa. I-spare tayo ng Panginoon sa poot niya dahil tayo ay tunay na nagtitiwala. Tunay na tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. So, next verse natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 11. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. So, niremind na naman ulit ni Apostle Paul sa verse na ito na encourage one another sa mga salitang ito. Kasi nga, di ba, kapag yung normal na tao, yung wala pang pagkakilala sa Lord, di ba kapag namatay, parang wala na sa kanilang pag-asa, andun na yun. But tayo, Christians, alam natin na hindi pa tapos eh. Kaya kung nanamnamin po natin yung salita ng Lord dito sa ating nabasa, actually 3 times na nabanggit dito na yung word na asleep. Kasi tayo mga Christian, nare-refer lang na, kunwari, di ba, namatay tayo, na tayo ay natutulog lang. Kasi ang totoo, hindi pa talaga tayo patay. Buhay yung ating spirit. Meron tayong inaasahang eternal life with God, na yun talaga yung ating buhay. So, sa pagpapatuloy natin mamaya, malilinaw pa yan, no? So, next verse natin, Philippians chapter 3, verse 20. Sabi dito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly body so that they will be like His glorious body. So, ang sabi dito, ang citizenship natin ay nasa langit. So, therefore, tayong mga Kristiyano, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi ito ay temporary lang eh. So, kahit na meron tayong mga kapatiran na namatay na physically, di ba ang sabi sa kanina nating nabasa na sila yung unang i-rise up ng Lord, inimit sa air. Then tayong mga nabubuhay na nasa Panginoon, tayo yung susunod. So talagang meron tayong pag-asa, meron tayong living hope na inaasahan, na tayo ay aagawin ng Panginoon sa mundong ito para makasama niya magpakailanman. So again, sige nga, sabi mo sa katabi mo, citizenship in heaven. Ayan, so tayo po ay mga taga-langit, hindi tayo taga-lupa. Taga-langit talaga ang ating disenyo. So tayo ay may living hope sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita. So, ang bilis, number 2 na tayo. Number 2, for us to be prepared. So, bakit ba kailangan maging handa tayo? Sige, basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 8. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, and labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. So yun, diba, nasabi dito na walang nakakaalam ng oras ng pagbabalik ng Panginoon. So tayo mga Kristiyano, we should be prepared. Sabi nga, diba, hindi tayo sa kadiliman, tayo ay sa kaliwanagan. So kung nalalaman natin na tayo ay sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman, hindi natin alam yung oras o araw ng pagdating ng Panginoon, ano yung paghahanda na gagawin natin? So tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Lord. Patuloy tayo gagawa ng kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi natin alam eh. Kasi pag alam natin, kung ano-ano lang gagawin natin, tapos kung kailan lang malapit, doon lang tayo gagawa ng mabuti, doon lang tayo susunod. So dahil wala nang nakakaalam, kundi ang Ama lang, tayong mga Christians should be obedient patuloy sa Panginoon sa paggawa ng mabuti and to share. Katulad ng una nating nabasa ng encouragement. Maibahagi din natin ito sa iba. Now, yung mga taong walang pag-asa, akala nila dito lang, bigyan natin sila ng pag-asa. So dito sa
sa end times na ito, no, talagang mas ma-work out natin yung pag-share, yung Great Commission natin to share the gospel. Kasi nalalaman natin as Christians na mahalaga itong malaman ng iba pa. Gusto ko din sila mapasama. Di ba gusto natin yung mga mahal tayo sa buhay, mga friends na gusto rin natin makakilala sila sa Lord. Ma-encounter din nilang Panginoon kasi ayaw natin sila maiwan. Gusto natin makasama sila doon sa rapture. So next verse natin, Matthew 24 verse 36, sinabi din dyan, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven. So wala po talagang nakakaalam. So tayo mga Christian, lalo tayo magpursigi na talagang mag-antay sa Panginoon. Sa habang pag-aantay na yun, gumawa tayo ng kung ano yung kalooban niya. Huwag tayo manghinawa despite ng kung ano yung mga kaganapan sa sanlibutan, kasamaan, kaguluhan, but we focus our eyes to the Lord at kung ano yung mission, yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon, makakasigurado talaga tayong makakasama tayo sa rapture na sinabi ng Panginoon. So last na tayo, no, number 3, ang bilis. To give us assurance. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, assurance. So hindi ito insurance, ha? Assurance. Sino may insurance dito? So iba to. Hindi ito yung insurance na kailangan pa nating bayaran para talagang secure tayo. Sige, hindi ko na na-flash dyan, no? Pero sige, i-define natin ano yung kaibahan ng insurance at assurance. Insurance, sabi dito sa dictionary, a practice or arrangement by which a company or government agency provides a guarantee of compensations for specified loss, damage, illness, or death in return for payment of a premium. So, yun yung insurance, no? So, alam ko naman, familiar tayo lahat dyan. Pero hindi po ako mag-aalok ng insurance. Kasi mas higit yung isi-share ko ngayon. Assurance from Lord. Amen? So, ito, assurance. Basahin din natin yung ibig sabihin from dictionary. A positive declaration intended to give confidence, a promise. Napakaganda po, no? So, yung assurance, yung talagang inaantay natin sa Panginoon, napakaraming assurance ng binigay ng Lord sa atin, sa ating mga anak niya. Ang dami niyang promises na ipinagkaloob na tayo na lang talaga ang hindi umaabot eh. Bakit hindi natin nakukuha yung promise ng Lord? So, napakaganda po, no? So, sige, tunghayan na natin yung assurance ng Panginoon. Basa po tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Sige nga, sabihin mo, wrath of God. Sabihin mo, salvation. Ano mas maganda? Siyempre, salvation, di ba? Kasi wrath of God, puot ng Diyos yun eh. So, dito sa nabasa natin, Christians are assured by God na hindi tayo magsasuffer ng puot niya, ng wrath of God, kundi yung pinangako ng Lord sa atin is yung salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Napakagandang regalo ng pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sige, basa pa po tayo. Last verse natin, Ephesians 2, verse 8. For it is by grace you have been saved, through faith, and that is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ito no, sige nga, sabihin natin, grace. So alam naman natin na sobrang yaman ng Panginoon, no? Ang grasya niya sa atin ay unlimited. So, pag sinabi natin unlimited, yung grace ng Panginoon, yung talagang pagsunod na lang talaga natin yung inaantay ng Lord para makamit natin yung mga promises niya. At doon makakasigurado tayo, we are assured na talagang hindi natin dadanasin yung puot ng Lord, kundi marireceive natin yung salvation. So, sabi nga dito, di ba, not by works, so that no one can boast. So, bakit kaya sinabi na not by works? So that no one can boast. Kasi pag sinabi natin na by works lang, tayo di ba maliligtas, pwede tayong magmalaki sa Panginoon Magkakaroon tayo ng pride na, Lord, nag-serve ako sa iyo 30 years, ang dami kong nasyaran, ang dami kong nadala sa Lord. Lord, nag-taste ako kahit ganong hirap. May mga ganun tayong masasabi sa Lord Pero ano ang sabi sa atin ng Panginoon? Ibinigay na niya. Already given, gift nga galing sa Panginoon.
Nang sa gayon, wala nga sa ating magmamalaki kasi regalo na ito ng Panginoon dahil maggrasya ang ating Panginoon. So dito na lang, no, iiwan ko pong example na ating sariwain na sa Bible, marami ng kwento na ating natunghayan, no, in times of Noah pa lang. So, short lang po ito, no. Di ba, sa panahon ni Noah, nilipol ng Lord yung kalupaan na yon dahil sa sobrang sama na ng mga tao. Pero may in-spare ba si Lord? Meron. Noah and his family. At syempre yung tag-prepare ng mga animals as instructed by God. So dito pa lang makikita na natin na sobrang maggrasya, sobrang talagang yung love ng Panginoon sa atin. Na hindi niya lilipulin kung ikaw ay talagang mabuti o may pananampalataya sa Kanya. Kasi dito, di ba, sa Noah, di ba, yung sa kwento ni Noah, alam niyo ng mga kids, yan yung story natin last time, na nilipol ng Panginoon dahil sobrang sasama. Pero, in-spare niya pa rin si Noah at ang kanyang family. Hindi na bagsak ang poot ng Lord sa pamilya ni Noah. Kasi may pananampalataya sila sa Lord. Higit sa atin ngayon, na tayo mga Kristiyano, patuloy na nananampalataya sa Panginoon, patuloy na nag-aantay sa Kanya. Ganyan din, hindi tayo mapapasama sa poot ng Diyos, kundi tayo ay hahanguin niya sa mundong ito. At yun nga, makakasama niya, we will meet the Lord in the air. Yun nga yung rapture na ating natalakay kanina. So last one, yung sa Sodom at Gomorrah. Diba, nilipol na yun ng Panginoon dahil grabe na yung kasamaan, yung immorality. Pero, natatandaan nyo, nakipag-usap si Abraham sa Panginoon. Sabi niya, from 50 na mabubuti, down to 10. Anong sagot ni Yahweh? Hindi niya pa rin nilipulin kung may ganong count na talagang mabubuti o nananampalataya sa Kanya. Pero di ba wala? Kaya ang family ni Lot, ay yung asawa nga ni Lot dahil lumingon, hindi rin na-save. So ganon talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Makakasigurado tayo, church, na talagang hahanguin tayo ng Lord. Hindi natin dadanasin yung poot niya, yung wrath of God. But we will receive yung salvation through nga yun na hahanguin tayo ng Panginoon. So ayun, salamat sa salita ng Panginoon. Alam ko na mas papalawakin pa yan sa ating preaching mamaya. Yun lamang po, to God be the glory.